Sa showbiz chika, spotted sa NAIA ang Filipino supermodel na si Janine Diaz kasama ang businessman na si Victor Valderrama. Ayon sa reliable source ay kasal na ang dalawa at ngayon ay pa-Amerika para sa honeymoon ng mga ito. Tila piniga ang puso ni Alexa sa narinig na balita mula sa TV, lalo na nang makita ang masayang mukha ni Victor Valderrama kasama ang asawa nito. Ilang taon na kasi niyang lihim na minamahal ang negosyanteng si Victor Valderrama. Nakilala niya ang lalaki dahil sa trabaho. Isang corporate lawyer si Alexa at kabilang siya sa legal team ng Vallejo Airlines, ang airline company na pangmamay-ari ng mga Vallejo, ang pamilya ng kanyang ina. CEO naman si Victor ng Sky Gourmet Group, ang airline catering services company na siyang in-flight catering partner ng Vallejo Airlines. Naging kaibigan ni Alexa si Victor kaya hindi niya nagawang aminin sa binata ang nararamdaman. At ngayong nagpakasal na ito sa babaeng kailan lang nito nakilala, labis na pagkabigla at pagkabigo ang nararamdaman niya. Nawala ang mga mata ni Alexa sa screen ng tumunog ang doorbell. Pinatay niya ang TV at inayos ang sarili bago tinungo ang pinto ng condo unit. "Athena, nakauwi na pala kayo." Sambit niya nang bumungad sa kanya ang kakambal na si Athena pagbukas ng pinto. Ngumiti ito. "Kaninang umaga lang kami nakauwi ni Rafael. Dapat next week pa ang uwi namin pero gusto naming umattend sa anniversary party ng kumpanya." Ang tinutukoy nitong Rafael ay ang asawa nito. 3 linggo sa Japan ang mag-asawa para sa honeymoon ng mga ito. Identical twins sina Alexa at Athena. Magkamukha sila ng kapatid. Morena lang siya at maalo ng buhok, habang si Athena ay may pagkamestisa at tuwid na tuwid ang mahabang buhok. "Nasaan ang asawa mo?" Tanong niya nang papasukin ng kambal sa unit niya. Dumiretso sila sa sofa sa sala. "Naiwan sa mansyon, busy kina mama at papa. Alam mo naman, best friends na sina Rafael at papa." Bahagya siyang natawa. Simula nang magpakasal ang kakambal ay sobrang napalapit ang mga magulang nila, lalo na ang papa nila sa asawa nitong si Rafael. Panganay na anak sina Alexa at Athena ng mag-asawang Paris Vallejo at Logan Benaventura. Sumunod sa kanila ng kambal ang nag-iisang lalaki na si Francis Colton at bunso naman si Maria Francesca. "Sana tumawag ka na lang para ako nang nagpunta sa mansyon," ani Alexa sa kakambal. "Sabi kasi ni mama, masama daw ang pakiramdam mo. Hindi ka a-attend sa anniversary party ng airline bukas?" Bukas ang 85th founding anniversary party ng Vallejo Airlines, subalit walang balak na pumunta si Alexa. "Medyo masama nga ang pakiramdam ko." Mahinang sagot niya sa kapatid. Pinagmasdan siya ni Athena. "May sakit ka, Alexa? O baka naman dahil to sa pagpapakasal ni Victor Valderrama?" Dahil kambal sila ni Athena ay kilalang kilala nila ang isa't isa. They were also each other's best friends. Kaya naman alam ng kakambal niya ang tungkol sa pagtingin niya kay Victor. "Wala ako sa mood makipag-socialize, Athena. Gusto ko lang magmukmuk ngayon." "Ay nako, lalo kung hindi makaka-move on kung magmumukmuk ka lang dyan. What is it? Hindi mo pa kayang makita ang Victor Valderrama na yon kaya hindi ka pupunta sa party? But it's a family affair, Alexa. Ikaw talaga mag-a-adjust para lang iwasan ng lalaking yun?" "Wala si Victor bukas. Umalis siya ng bansa para sa honeymoon nila ng asawa niya." "Ay, updated ka?" "Nakita ko lang sa TV." Depensa niya. "Yun naman pala, wala ang Victor Valderrama na yun sa party. Pumunta ka na, Alexa. Hindi pwedeng magmukmuka lang dito sa kondo mo habang nagsiselebrate ang buong pamilya. Malay mo, sa party mo makilala ang lalaking para sa'yo. Madaming invited na piloto. Siguradong madaming gwapo dun." Bahagya siyang natawa sa huling sinabi ni Athena. "Hindi ko naman type ang mga piloto." "Bakit naman? Ang sarap kaya magmahal ng mga piloto. Paliligayahin ka hanggang sa langit. Tingnan mo ang asawa ko. Alam mo bang, hep? Ayokong marinig kung anong ginawa sa'yo ng asawa mo sa honeymoon niyo, Athena." Putol niya sa kakambal bago pa kung ano kababalaghan ang masabi nito. Napabungisngi si Athena. Fine. Pero a-attend ka na rin sa party bukas? Please?" "Fine, alam ko namang hindi mo ako lulubayan eh." "Syempre no, hindi pwedeng ako lang ang masaya. Dapat ikaw rin, Alexa. Ikaw ang tumulong sa amin ni Rafael na magkabalikan, kaya tutulungan din kitang mahanap ang lalaking para sa'yo." Bago kasi magpakasal si Athena sa asawa, ay ilang taong nagkahiwalay ang mga ito, at si Alexa ang tumulong para magkabalikan ng dalawa. "Thank you, Athena. I'm really glad to have you." Sinserong sagot niya sa kakambal. Ngumiti ito at niyakap siya.
Kinabukasan, katatapos lang ng meeting ni Vincent nang pumasok sa opisina niya ang matalik na kaibigang si Alfred. What are you doing here, Alfred? Tanong niya sa kaibigan. Masama bang dalawin ko ang bagong CEO ng Sky Gourmet Group? CEO Vincent Valderrama. Bagay na bagay, pare. Sagot ng kaibigan. Napangisi si Vincent. Si Vincent ang bagong CEO ng Sky Gourmet Group, isa sa pinakamalaking airline catering company sa buong Asya. Sila ang nagkikater ng in-flight meals ng mga major airlines sa buong Asya at iba pang panig ng mundo. Isa sa mga kliyente nila ang Vallejo Airlines, ang pinakamalaking airline company sa Pilipinas. Marami silang operational sites sa iba't ibang parte ng Asya, subalit nasa Pilipinas ang main headquarters ng kumpanya. Isang linggo na mula nang naupo si Vincent bilang CEO ng kumpanya. Pinalitan niya sa pwesto ang nakatatandang kapatid na si Victor. Bumaba sa pwesto ang Kuya Victor niya pagkatapos nitong magpakasal. Ayon sa kapatid, hindi na nito kayang pamahalaan ng kumpanya dahil mas gusto nitong sumama sa asawa na isang modelo at sa ibang bansa ito nakabase. So, anong pakiramdam na sa wakas natupad na ang pangarap mong maging CEO ng kumpanya nyo? Tanong ni Alfred. Bata pa lang si Vincent ay pangarap na niyang pamahalaan ng kumpanyang itinaguyod ng kanyang ninuno. Subalit kahit na anong pagsisikap niya, hindi ibinigay sa kanya ng ama ang pamamahala sa kumpanya dahil hindi siya ang panganay na anak nito. Pangalawang anak si Vincent ng negosyanteng si Vladimir Valderrama. Ang Kuya Victor niya ang panganay. Matanda ito sa kanya ng 2 taon. Bilang panganay na anak, ang Kuya Victor niya ang madalas na pinapabura ng kanilang ama. Kahit na mas matalino siya at mas magaling sa kapatid, dito pinagkatiwala ng kanilang ama ang pamamahala sa kumpanya. It feels great to finally claim what's mine, Alfred. Una pa lang, ako naman talaga ang dapat na nasa posisyon na to. Nagkataon lang na mas matanda sa akin si Kuya. Sagot ni Vincent sa kaibigan. Handang-handa siyang patunayan sa ama na hindi ito nagkamali sa kanya. Sisiguraduhin niyang lalo pang lalago ang kumpanya nila sa pamamahala niya. Iba rin niyang Kuya Victor mo Bigla na lang iniwan tong kumpanya niyo dahil sa babae. Ani Alfred. Pagka natawa si Vincent. You know what they say, love makes people stupid. Nagmana nga si Kuya kay Dad. Kapag ikaw ang nagmahal pare, maging tanga ka rin kaya? Pabirong tanong ng kaibigan. Tulad ng Kuya Victor niya, naging tanga rin sa pag-ibig ang kanilang ama. Yun ay nang pabayaan ng ama ang kumpanya nila at muntik ng malugi dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. 18 taong gulang si Vincent nang maghiwalay ang mga magulang niya. Nagkaroon ng ikalawang asawa ang mommy niya, subalit hindi nagtagal ang relasyon nito sa bagong asawa. Pumanaw kasi ang ina kasama ang ikalawang asawa 3 taon pagkatapos magpakasal ng mga ito. Sa kasalukuyan, 10 taon nang wala ang kanyang ina habang ang ama ay nananatiling mag-isa sa buhay. Ayon sa daddy niya, mahal pa rin ito ang mommy niya. At hindi nito kayang palitan ng kanyang ina kahit na naghiwalay ang mga ito at pumanaw na ito. Hindi ako magpapakatanga sa babae tulad ni Dad at Kuya Victor. Wala akong babaeng mas mamahalin pa kaysa sa sarili ko. I will just get married to preserve my line. And I will only do that when I'm 50. Sa edad na 32 ay wala pang nagiging seryosong relasyon si Vincent. Wala siyang balak ma-inlove. He will only get married for practicality and convenience. At sigurado siyang walang babaeng magpapabagsak sa kanya kahit pa ito ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. I'm free today. Bakit hindi tayo mag-celebrate pagkatapos ng trabaho mo? Ani Alfred. I can't. I have a party I need to attend tonight. Ngayong gabi ang anniversary party ng Vallejo Airlines. Dahil isa sa mga kliyente nila ang naturang airline company, kailangan niyang dumalo sa pagtitipong yon. It will also be an avenue for him to socialize with other business figures in the country. Nang matapos ang trabaho ni Vincent sa opisina, dumiretso siya sa kanyang condo unit. By 8 in the evening, he was ready to attend the party. He is wearing one of his tailored suits for the night. A black Armani 3-piece suit. Pinaresa niya yon ng leather shoes at paboritong relo. Dala ang sasakyan ay tinungo ni Vincent ang hotel na siyang venue ng anniversary party. Ilang sandali pa ay nakarating siya sa pinakamalaking bulwagan ng hotel kung saan nagaganap ang pagtitipon. Mr. Valderrama, bati sa kanya ng isa sa mga board member ng kumpanya nila na isa sa mga unang nakita niya sa pagtitipon. Mr. Marquez, bati niya sa matanda. Ilan sa mga negosyanteng naroon ay pamilyar kay Vincent, subalit mas marami ang hindi.
Hindi naman nakapagtataka yun dahil mas madalas siyang nasa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Bago siya i-appoint ng CEO ng ama, siya ang namamahala sa East Asia operations ng kumpanya. Sa sumunod na mga oras ay nakisalamuha si Vincent sa mga negosyanteng nasa pagtitipon. The only thing I don't like about being a businessman is the endless socializing. Anya sa isip nang sa wakas ay mawalan siya ng kausap. Wine, sir? Tanong ng waiter na dumaan sa harap niya. Kumuha si Vincent ng isang wine glass at dumiretso sa balkonahe ng hotel. Kanina pa niya napansin na walang tao roon kaya tinungan niya yun para magpahangin. Niluluwagan niya ang suot na necktie nang mapansin niyang may babaeng nakatayo sa isang sulok ng balkonahe. Nakatalikod ito sa kanya at nakadungaw sa barandilya na tila may tinitingnan sa ibaba. Hey miss, anong ginagawa mo? Baka mahulog ka. Wika niya bago pa mapigilan ang sarili. Pumihit paharap sa kanya ang babae. Tila may sumuntok sa dibdib ni Vincent nang masilayan niya ang mukha nito. The woman is so gorgeous. Maamang hugis pusong mukha nito. Malalim ang tila ng aakit na mga mata. Matangos ang maliit na ilong. At ang mga labi nito ay pulang-pula at tila kay sarap halikan. Nakalugay ang mahaba at alon-alon nitong buhok. At ang morena nitong balat ay bagay na bagay sa suot na pulang gown. Nang umiti kay Vincent ang kaharap na babae, pakiramdam niya ay aatakihin siya dahil sa biglang paninikip ng dibdib. Thank you sa concern, mister. Mataas naman tong harang kaya hindi ako mahuhulog. Sambit ng babae. How is it possible that even her voice sounded so pretty? Tanong niya sa sarili. Anong tinitingnan mo sa baba? Muli ay hindi napigilang tanong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang alisin ang tingin sa mukha ng kaharap. Tila may magnet ang mukha nito na nakakonekta sa mga mata niya. Nahulog kasi yung isang hikaw ko habang inaayos ko. Napatingin siya sa magkabilang tenga nito. Napansin niya na isa lamang ang hikaw nitong suot. You came here to the balcony to fix your earrings? Hindi, nandito ako para uminom. Natawa ito bago yumuko at may kung anong inabot sa sahig. Doon lang niya napansin ang isang bote ng alak. Napakurap-kurap si Vincent at ibinalik ang tingin sa mukha ng babae. Bigla ay napagtanto niyang kaya parang nangaakit ang tingin nito ay dahil nakainom na ito. Her cheeks were flushed and pink because she was tipsy. You're getting drunk here alone? Sambit niya at unti-unting lumapit sa babae. Habang nababawasan ang distansya nila ay lalo ring bumibilis ang tibok ng puso ni Vincent. Sa halip na iwang mag-isa ang babae at bumalik sa pagtitipon, ay may humihila sa kanya upang manatili. Shh! Huwag kang maingay. Sikreto lang natin to. Sagot ng babae. Ngumiti ito at itinapat ang isang daliri sa mga labi. Pagkatapos ay muli itong humarap sa barandilya. Habang hawak ang bote ng alak. Why are you here and getting drunk alone, miss? Tanong niya at ginaya ang posisyon nito. Dahil ilang dangka lamang ang distansya nila ay amoy niya ang babae. She smells like roses. Sweet, fresh, and haunting. I'm not in the mood to socialize. Gusto ko mapag-isa. Malungkot ako. Baling ito sa kanya at mapait ng umiti. And why are you sad? What the hell, Vincent? Nandito ka para makihalubilo sa mga kapwa mo negosyante. Hindi para mag-interview ng babaeng nakainom. Kastigo niya sa sarili. Yung lalaking gusto ko, nagpakasal na. Mahinang sagot ng babae. Pinalis nito ang luhang nalaglag mula sa mata. Akala ko magkakaroon ako ng pag-asa sa kanya kasi naging magkaibigan kami. Pero nagpunta lang siya sandali sa ibang bansa para sa trabaho. Pagbalik niya, kasal na siya. Hindi maintindihan ni Vincent kung bakit tila nanikip ang dibdib niya habang nakatingin ang babae. Nang mga sandaling yun, gusto niyang ikulong sa dibdib niya ang babae at paulit-ulit itong tahanin. Hey, you shouldn't be crying over a man. Marahang sambit niya. Hinarap siya nito. Bakit hindi ako iiyak? Ang sakit. Hindi ka pa siguro nagmamahal kaya hindi mo alam kung gaano kasakit mabigo. You're right. I've never been in love. Pero kung magmamahal ako at iiyak sa isang babae, sisiguraduhin kong yung babaeng yun ay karapat-dapat kong iyakan. Yung lalaking gusto mo, is not worth your tears, miss. Marami pang lalaki sa paligid. I'm very sure you're going to find someone else. Someone who's deserving of your tears. How sure are you that I'd be able to find someone else? Dahil kasal na ka mo yung lalaking gusto mo. That means he's not the right man for you. I'm sure there's someone better coming your way. Napahinto ito at napatitig sa kanya. Really?
Tila na hipnotismong napatango si Vincent. Yeah, because you're very, very pretty. Maraming lalaking darating para makuha ang atensyon mo. Thank you, mister. Sagot nito at ngumiti. Bigla ay tila tumalon ang puso ni Vincent. Gusto niyang magmura sa kakaibang reaksyon ng katawan. Ano ba tong nangyayari sa akin? Why the hell am I getting affected by just this woman's mere stares? Anya sa isip. You're welcome, miss. Mababa ang boses na sagot niya habang nakatingin sa mapupulang mga labi nito. Hey, gusto mo? Anang babae at inalok ang hawak na bote. You want me to drink? Kung gusto mo lang naman. Ang bastos ko naman kung hindi kita aalokin. Kaso, wala pala akong baso. It's okay. I don't mind drinking straight from the bottle. Kinuha niya mula rito ang bote ng wine at ininuman yon. Gumapang ang init sa lalamunan ni Vincent. Subalit hindi napawi ng alak ang kakaibang kabog ng dibdib niya. Ako naman, anito at binawi sa kanya ang bote. Napaawang ang mga labi ni Vincent habang pinapanood ang paglapat ng mga labi nito sa bote ng alak. Ngayon ay pareho na nilang iniinuman yun. You're going crazy, Vincent. You're acting like a damn virgin in front of this woman. Saway niya sa sarili. So, anong ginagawa mo dito sa balcony? Bakit wala ka sa loob? Nakangiting tanong ng babae nang ibaba ang bote. Tumikhim siya. Nagpapahangin lang. Really? Akala ko nagtatago ka sa mga babae. Nagtatago? Mumuso ito at pinasadahan siya ng tingin. Well, look at you. Ang gwapo mo at hot. Hindi ako magtataka kung hinahabol ka ng mga babae. Natawa siya. Tila may kakaibang kuryente ring gumapang sa kanya sa papuri nito. Well, you're wrong. Walang babaeng humahabol sa akin. What's your name, mister? Vincent. And you? Oh, you don't know me? Napakurap na tanong nito. Should I know you? Balik tanong niya habang muling nakatitig sa magandang mukha nito. Nakangiting umiling to. No, of course not. I'm Alexandra, but call me Alexa. Nice to meet you, Alexa. Same here. So, Vincent, gusto mo pa? Tanong nito at muling itinaas ang hawak na bote. Tumango si Vincent. Subalit sa halip na bote ng alak ang abutin niya ay mukha ni Alexa ang hinawakan niya. Pagkatapos ikulong ang mukha nito sa mga palad niya ay sinakop niya ang mga labi nito. Tila nawala sa sarili si Vincent nang malasahan ng mga labi ni Alexa. Hindi na niya mabilang ang mga babaeng nahalikan niya. Subalit yun ang unang beses na tila nabaliw siya sa lasa ng isang halik. Her lips taste like wine and his favorite dessert. It was sweet and very addicting. Hindi niya alam kung gaano katagal magkalapat ang mga labi nila ni Alexa bago sila maghiwalay. Oh my God, Vincent. Sambit ni Alexa. Napalunok siya at akmang hihingi ng tawad nang umiti ito. You kissed so good. Ang sarap mong humalik. Tila namamanghang sambit nito. Namula ng husto ang mukha niya. Well, you kissed so damn good to Alexa. Pumungay ang mga mata nito. You don't have anyone with you? Girlfriend? Wife? If I'm taken, Alexa, I wouldn't even ask for your name. Then, I want to kiss you again. Do you want to spend the night with me? Nanlaki ang mga mata niya. Gusto mo may mangyari sa atin? Only if you agree. I enjoy kissing you. I enjoy kissing you too. But I don't bed drunk women, Alexa. Kahit gustong-gusto niya ang babaeng kaharap, hindi niya pwedeng kalimutan ang prinsipyo niya. Maaaring hindi siya nakapagpigil ng halikan ito, pero hindi niya ito kayang pagsamantalahan at dalhin sa kama kung lasing ito at wala sa tamang pag-iisip. I'm of sound mind, Vincent. Hindi ako lasing. How sure are you? Mayabang nang umiti ito. I can recite any provision to you verbatim. Kahit buong saligang batas ng Pilipinas pa. Kaso aabutin tayo ng umaga. You're a lawyer? 5 years in service. Humuso si Vincent at inaalala ang mga batas na napag-aralan niya nang nag-aaral pa siya. Well then, Miss Attorney, can you explain to me what the Republic Act 11232 is all about? Very easy. Republic Act 11232, also known as the Revised Corporation Code of the Philippines. This act replaced the country's almost 4-decade-old Corporation Code or Batas Pambansa bilang 68. Hindi na nito natapos ang sinasabi dahil muli na niyang sinakop ang mga labi nito. Muli ay tila nawala sa sarili si Vincent. Namalayan na lang niya na nakalabas na sila ng balkonahe ni Alexa. Hawak ang kamay niya ay dire-diretso siyang iginiyan ng babae palabas ng bulwagan.
Are you really sure about this, Alexa? Paus ang boses na tanong niya sa babae matapos niyang kunin ang room card na ibinigay ng attendant sa kanila sa lobby. Without a reasonable doubt. How about you? Lumunok siya at walang pag-aalinlangang tumango. I want to do this with you. Pakiramdam ni Vincent, kahit harangan man siya ng sibat, ay hindi na siya mapipigilan ng mga sandaling yon. Ni hindi niya mahiwalay ang tingin sa babae sa buong biyahe nila sa elevator. At nang sa wakas ay makarating sila sa silid nila, muli ay walang pasubaling hinalikan niya ang mga labi nito. Nang gabing yun, isinuko sa kanya ng dalaga ang pagkababae nito. Samantala, kinabukasan, nagising si Alexa sa kama katabi ang walang saplot na si Vincent. Oh my God, have I really gone mad last night? Sambit niya sa sarili nang maalala ang naganap sa kanila ng binata kagabi. Namula ang mukha niya nang bumalik sa kanya ang mga detalye ng nangyari sa kanila. Walang pag-aalinlangan niyang isinuko ang sarili kay Vincent. First time mo yun, Alexa. Mabuti nilang gwapo siya. Masarap at iningatan ka niya. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Pinagmasdan niya ang mukha ng tulog pang binata. Hindi siya ipokrita kaya inaamin niyang kahit estranghero ito ay nagustuhan niya ang nangyari sa kanila. Fine. Kahit hindi ko kilala si Vincent, hindi na rin ako nagsisisi na siya ang una ko. Wika niya sa sarili. Thank you for keeping me company last night, Vincent. Pabulong na sambit niya sa tulog pang binata bago siya nag-ayos upang makaalis na. Hindi na niya hihintayin pang magising si Vincent dahil malinaw na one-night stand lang naman ang namagitan sa kanila. Hindi alam ni Alexa kung magkikita pa sila ng binata. Marahil ay oo, dahil kung dumalo ito sa anniversary party kagabi, ibig sabihin ay konektado ito sa airline nila. Maingat siyang lumabas ng hotel room na tinutuluyan nila. Pagdating sa kondo niya ay naligo siya bago dumiretso sa bahay ng mga magulang. Gusto niyang mawala sa isip niya ang naganap sa pagitan nila ni Vincent at hindi yun mangyayari kung mag-isa lang siya sa kondo niya. Alexa, iha, you're here. Bati sa kanya ng inang si Paris Vallejo. Naabutan niyang nag-aalmusal ang mga magulang sa pool area ng kanilang mansyon. Binati niya ang mga magulang at sumalo sa mga ito. Iha, ang aga mo yatang umuwi kagabi. Ni hindi ka nagpaalam sa amin ng papa mo. Baling sa kanya ng ina habang umiinom siya ng kape. Sorry ma, sumakit ang ulo ko kaya maaga akong umuwi. Hindi na ako nakapagpaalam. Are you fine now, anak? Parang ilang araw nang masama ang pakiramdam mo. Nag-aalalang wika ng amang si Logan. Don't worry pa, I'm fine now. Umayos naman ang pakiramdam ko nung nakapagpahinga ako. Maybe it was stress-related headache. Bakit hindi ka muna magpahinga sa trabaho? Take a leave from work. Sumama ka sa amin ng mama mo sa France. Sa isang araw ang alis ng mga magulang para sa bakasyon ng mga ito sa France. Espesyal ang bansang yun sa mga magulang, kaya madalas na magbakasyon doon ang mga ito. Sa Paris kasi nagkakilala ang mga magulang. Papa, I'm fine, I promise. Sagot ni Alexa. I think what you need is a boyfriend, iha. Wika naman ng ina. Sayang, umuwi ka agad kagabi. May mga ipapakilala pa naman sana ako sa'yo. Napailing si Alexa. Simula nang tumuntong siya sa edad na 30, ay nagsimula na siyang ireto ng ina sa kung kani-kanino. Pagkatapos magpakasal ng kakambal niya, gusto na rin ng ina na mag-asawa na siya. I'm fine being alone, ma. I don't need a boyfriend. Kung hindi si Victor, wag na lang. Gusto pa niyang idugtong, subalit tanging si Athena lamang ang nakakaalam ng pagtangi niya sa lalaki. But iha, you need someone. You need to settle down like your sister. Dahil pinagbawalan sila ni Athena ng kanilang ama na magnobyo hanggat hindi sila nakakagraduate ng kolehiyo, nasa law school na si Athena nang nagkanobyo siya. At dahil mas prioridad niya ang pag-aaral noon ay walang nagtagal sa mga naging relasyon niya. Ma, let's just eat, please. Hayaan mo na ang anak natin, darling. Wika naman ng papa niya na siyang ipinagpasalamat ni Alexa. Sa buong weekend na yon ay nanatili siya sa mansyon. Sa piling ng pamilya ay nakalimutan niya ang pagdadalamhati sa nabigong pag-ibig kay Victor. Subalit hindi nawala sa isip niya ang naganap sa kanila ni Vincent. Kapag ipinipikit ni Alexa ang mga mata ay naaalala niya ang bawat halik ng lalaki sa kanya. Hanggang sa makabalik siya sa trabaho ay hindi nawala sa isip niya ang binata. Good morning, attorney. You have a meeting po at 9 a.m. today. Paalala sa kanya ng sekretarya pagdating niya sa opisina araw ng Miyerkules. Thank you, Sally. Anya sa sekretarya.
Pagkatapos niyang uminom ng kape ay agad na siyang dumiretso sa boardroom ng opisina na nasa ika-27 palapag ng gusali. Bukod sa pagiging parte ng legal counsel ng airline company, isa rin si Alexa sa mga board members niyon. Siya ang representante ng pamilya nila dahil noon pa man ay wala ng interes ang ina niya sa negosyo. Gayon din ang ama niya na isang doktor. "Good morning, tita." Bati ni Alexa sa kanyang tita Sydney na nakasabay niya pagpasok niya sa boardroom. Nakatatandang kapatid ito ng kanyang ina. Ang tita Sydney niya ang kasalukuyang CEO ng Vallejo Airlines. Katulong nito sa pamamahala ang asawa nito na si Theodore. Gayon din ang ilan pang kamag-anak nila na board member ng kumpanya. "Alexa, iha." Ganting bati ng tiyahin. "Tita, do you know the name of Sky Gourmet Group's new CEO?" Tanong niya. Kamiting nila ng umagang yun ang bagong CEO ng Sky Gourmet Group. Nabalitaan niyang pagkatapos magpakasal ni Victor ay bumaba ito sa pwesto, kaya nagkaroon ng bagong CEO ang kumpanya. "It's Vincent Valderrama, iha. He's the younger brother of Victor. I met him at the anniversary party." Sagot ng tiyahin. Namutla ang mukha ni Alexa sa narinig. "Vincent Valderrama? Hindi kaya siya ang Vincent na nakilala ko nung gabing yun?" Tanong niya sa isip. Pero hindi naman kamukha ni Victor ang lalaking pinagbigyan ng sarili. Gusto niyang isipin na marami naman sigurong lalaki na may pangalang Vincent ang dumalo sa pagtitipon. Subalit iba ang kutob ng dibdib niya. "Excuse me, madam. Mr. Valderrama has already arrived." Imporma ng sekretarya ng tita Sydney niya. Nakakapasok lang ng silid. Kasunod niyon, muling bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang isang lalaking laman ng isip ni Alexa sa nakalipas na 5 araw. Tila siya na estatwa sa tabi ng tiyahin nang makumpirma na ang lalaking pinagbigyan niya ng sarili at ang bagong CEO ng Sky Gourmet Group ay iisa. Alam naman ni Alexa na malaki ang posibilidad na magkita ulit sila ng lalaki, pero hindi niya inaasahan na dito sila magkikitang muli sa boardroom. Well, from bedroom to boardroom, Alexa? Pangaasar sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nanatili siyang nakatitig sa lalaki habang binabati ito ng ilang tao sa silid. He was as handsome as the night she met him. The same sharp jaw, same deep brown eyes, the same kissable pair of lips. "Alexa, iha, are you okay?" Untag sa kanya ng tiyahin. Napakurap siya at natauhan, bumaling sa tiyahin. I'm fine, tita." Nang ibalik niya ang tingin kay Vincent Valderrama, nasa kanya na ang mga mata ng lalaki. Umangat ang sulok ng mga labi ng binata at kumislap ang mga mata nito sa rekognisyon. Napalunok naman si Alexa. Kahit na ilang metro ang distansya nila ay naramdaman niya ang tila paggapang ng kuryente sa katawan niya. "Mr. Valderrama, good morning." Bati ng tiyahin kay Vincent nang lumapit sa kanila ang lalaki. "Good morning, madam. Please, just Vincent." Nakangiting sagot nito sa tita Sydney niya. Natawa ang tiyahin. "Vincent then. By the way, this is my niece and one of the company's board members, Attorney Alexandra Franz Vallejo Benaventura." Bumaling sa kanya si Vincent. Muling kumislap ang mga mata nito. "Hello, Alexa. It's nice to see you again." "Oh, you two already know each other?" Tanong ng tiyahin at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Vincent. "Alexa and I already met at the anniversary party, madam." Nakangiting sagot ni Vincent. Napalunok siyang bumaling sa tiyahin. "Yes, tita. I met Mr. Valderrama at the party. I didn't know he's the new CEO of Sky Gourmet." Labis ang pasasalamat ni Alexa nang isang board member ang lumapit sa kanila para magpakilala kay Vincent dahil nawala sa kanya ang atensyon ng binata. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin ang meeting. Malayo ang upuan ni Alexa kay Vincent. Subalit nang tumayo ang binata at magsalita sa harap, ay hindi napigilan ng dalaga na mapatulala sa lalaki. Habang nakatitig siya sa mukha nito ay unti-unti niyang nakita ang maliit na resemblance nito kay Victor. Pareho ng ilong ang dalawang lalaki. "Hindi ako makapaniwalang ibinigay kong sarili ko sa kapatid ni Victor." Anya sa isip. "Attorney Benaventura, I've noticed you've been staring at me. Do you have something to say?" Untag ni Vincent. Nag-init ang mga pisngi ni Alexa. Nothing. Please continue." "Are you sure you don't have any questions for me?" "Yeah, I'm sure." Mabilis na sagot niya. Upang hindi mapahiya sa lalaki at sa mga kasama, ay pilit niyang itinuon ng atensyon sa presentasyon ni Vincent, kahit na sa totoo lang ay walang pumapasok sa utak niya.
Kaya naman laking pasasalamat ni Alexa nang natapos ang meeting. Isa siya sa mga unang lumabas ng boardroom. Subalit na sa pinto pa lang siya ay narinig na niya ang malalim na boses ni Vincent. Alexa. Humugot siya ng malalim na hininga bago hinarap ang lalaki. Mr. Valderrama, we're in the office, so I prefer you call me Attorney Benaventura. Ngumiti ito. Well, Attorney Benaventura, can we talk? Okay, follow me to my office. Pagpayag niya. Napagtanto niya na kailangan nga nilang magkausap ng binata. Lead the way, attorney. Nakangiting sagot nito. Bago pa siya matulala sa ngiti ni Vincent, ay ibinalik na niya ang tingin sa harap. Subalit ramdam niya ang presensya ng lalaki sa likod niya. Get a grip, Alexa. You're a damn lawyer. Hindi ka high schooler para kabahan sa presensya ng lalaki. Paalala niya sa sarili. Sally, I have a meeting with Mr. Valderrama. I don't want to be disturbed, so hold any calls for me. Wika niya sa sekretarya. Yes, attorney. Sagot ng sekretarya na pansin niyang napatitig sa kasunod niyang si Vincent. Pagpasok sa loob ng kanyang opisina ay sakalang muli hinarap ni Alexa ang lalaki. Do you want anything? Juice? Coffee? No, thank you. I just want to talk to you, Alexa. Kumunot ang noo niya. Ngumiti naman to. We're alone here in your office. Pwede na siguro kitang tawaging Alexa. Hindi na niya sinagot yun. Sa halip ay tumikhim siya. About what happened last Friday night. I know, Alexa. I will take responsibility. Pakakasalan kita. Tila nabingi siya sa narinig. Napakurap-kurap siya. Wait a damn minute. What the hell did you say? Seryoso nitong sinalubong ang mga mata niya. I will marry you, Alexa. Pakakasalan kita. Bakit? Bakit mo gagawin yun? Because I'm a man who knows how to take accountability and responsibility, Alexa. You were a virgin when I took you. You have no experience before me. Kaya pananagutan ko nangyari sa ating dalawa. Namula ang mukha niya nang muling bumalik sa kanya ang gabing pinagsaluhan nila. It might be my first time doing it, but I know it was just a one-night stand, Vincent. Pareho nating ginusto ang nangyari at wala tayong pananagutan sa isa't isa. But what if I got you pregnant? I appreciate your concern, but you have nothing to worry about. I'm safe that night. Walang mabubuo. What if your family finds out about what happened that night? Hindi malalaman ng pamilya ko. Wala akong pagsasabihan. Umaasa akong ganun ka rin. I hope what happened that night will remain a secret, Vincent. What if I don't want it to remain a secret? Nagsalubong ang mga kilay niya. What? Humakbang ito palapit sa kanya. What if I want to marry you? What if I really want us to get married? Bahagya siyang natawa kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Bakit mo ako gustang pakasalan? I'm afraid I'm in love with you, Alexa. Nanlaki ang mga mata niya. Anong sabi mo? Mahal kita. The first time I laid my eyes on you, I fell in love with you. Nababaliw ka na ba? Ni hindi natin kilala ang isa't isa. Paano mahal mo ko? I know it's crazy, but it's true. It was love at first sight for me. Gusto niyang matawa, subalit naalala niya ang love story ng mga magulang. It was love at first sight for her parents. Posible nga kaya ang sinasabi ni Vincent na na-in-love ito sa kanya sa unang pagkikita nila? I'm afraid I'm really in love with you, Alexa. Simula nung may nangyari sa atin, hindi ka na mawala sa isip ko. You're all I could think about. Every day and every night. You immediately have me wrapped around your finger. Pagpapatuloy ni Vincent sa desperadong boses. Napalunok siya. You're really in love with me? Namumungay ang mga matang tumango ito. I am, Attorney Alexandra Franz Benaventura. I'm in love with you. Nang magising ako na wala ka sa tabi ko, agad kong inalam ang pagkatao mo. Dahil alam kong hindi ako papayag na hindi kita makita ulit. Kaya pala, hindi ka nagulat nang makita mo ako. Umangat ang sulok ng mga labi nito sa kabila ng mapungay na mga mata. Because I knew I'll see you again today, Attorney. Napakurap-kurap siya. Bago pa siya makaapuhap ng sasabihin, ay hinawakan na nito ang kamay niya. I know you're in love with someone else, but marry me, Alexa, and I will help you move on. Binawi niya ang kamay at humakbang paatras. Gusto mong gamitin kita para makalimutan ko yung lalaking gusto ko? I don't mind if you use me, because in the end, I know you'll fall in love with me. Tutulungan kitang kalimutan yung lalaking gusto mo. Sa huli, ako ang mamahalin mo. Umiling-iling siya.
I appreciate your offer, but I can't marry you, Vincent. Do you even know that your brother is the man I'm trying to move on from? Si Kuya Victor ang lalaking tinutukoy mong gusto mo. Tila na biglang tanong nito. Tumango siya. Yeah, it's Victor, your older brother. Nang makabawi sa pagkabigla ay bumalik ang determinasyon sa mukha ng kaharap. I don't care if it's my brother, Alexa. It didn't change anything. Maybe it was even better. You know why? Because I'm better than my brother in every department. If you did manage to fall in love with him, you can definitely fall in love with me. Kinagat niya ang ibabang labi. Your offer is very tempting, but I can't, Vincent. Ayokong gumamit ng ibang tao para makalimot. But I told you, I don't care if you use me, Alexa. Napapaos ang boses at desperadong sagot nito. I know you don't love me, but you're attracted to me. And I know that attraction can lead to love. I'm not attracted to you, Vincent. Tanggi niya. Kung wala kang attraction para sa akin, bakit may nangyari sa atin ng gabing yun? You were so into me that night, attorney. Napalunok siya. Well, nakainom lang ako ng gabing yun. Really? Bago pa siya makasagot ay sinapon nito ang mukha niya at walang ano-anong sinakop ang mga labi niya. Otomatikong gumapang ang kuryente sa katawan ni Alexa. Nawala siya sa sarili at namalayan na lamang niyang tinutugunan niya ang mga halik ni Vincent. Habol niya ang hininga nang pakawalan siya ng binata. You kissed me back. Itatanggi mo pa rin bang wala kang attraction sa akin? Tanong nito kasabay ng paghaplos sa pisngi niya. You felt it, Alexa. The electricity. The chemistry. Admit it. You're attracted to me. Okay, fine. I'm attracted to you. Nanghihinang pag-amin niya. Masuyo nitong pinatakan ng halik ang mga labi niya. I will change that attraction to love, Alexa. I will help you get over my brother. Just say yes to being my wife. Tama si Vincent. Attracted nga ako sa kanya. At kung siya ang paraan para makalimutan ko ang kapatid niya, bakit hindi ko nalang subukan ang inaalok niya? Wika niya sa sarili. 1 year. Mahinang sambit niya. 1 year what? Kapag hindi kita nagawang mahalin sa loob ng 1 taon, maghihiwalay tayo. Napakurap ito. Pagkatapos ay tumango at ngumiti. Okay, 1 year. I will make you fall in love with me in a year, Alexa. Okay. When do you want us to get married? Anong klaseng kasal ang gusto mo? Now. Let's get married now. Ngayon? Oo, bago pa magbagong isip ko at mapagtanto ko na katangahan tong gagawin ko. Besides, it's better this way. Mas mabuting kasal na tayo kapag hinarap kita sa pamilya ko. I don't want them to plan a grand wedding for us. Hindi nila pwedeng malaman ang kasunduan natin. Kinagat nito ang ibabang labi bago tumango. Okay, I'll ask my secretary to prepare everything we need. Ako na, I'm a lawyer. I know someone who can marry us right now. This will only take an hour or so. Presenta niya. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos niyang gumawa ng kasunduan nila ni Vincent, ay umalis sila ng opisina niya. Dumiretso sila sa bahay ng kakilalang judge ni Alexa. You're here to get married? On a random Wednesday morning, attorney? Nabiglang tanong kay Alexa ni Judge Samson. Dati niyang propesor sa law school ang butihing ginang. Yes, Judge. Sagot ni Alexa sa ginang. In the 8 years that I've known you, I don't know you could be impulsive, iha. But oh well, ganito kagwapong lalaki. Bakit nga ba hindi mo pa kakasalan agad? Ani Judge Samson at nakangiting bumaling kay Vincent. Matamis nang umiti ang binata sa ginang at kinamayan to. It's a pleasure to meet you, Judge Samson. Mr. Valderrama, I hope you take care of Alexandra. I don't have a daughter, kaya parang anak ko na rin ang batang to. Anang ginang. Huwag po kayo mag-alala, Judge. I will take good care of Alexa. Iingatan ko siya, aalagaan, at hindi ko siya pababayaan. I will try my best to be the best husband to her, because I love her. Namula ang mukha ni Alexa. Tila may mainit na bagay rin na humaplos sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na mahal agad siya ng lalaki. Lalong hindi siya makapaniwala na ilang sandali lang ay magiging mag-asawa na sila, na pumayag siyang magpakasal dito. Habang nakatingin siya kay Vincent, Alexa knew she wouldn't mind falling for this man. Kung pagbabasehan niya ang naganap sa kanila, masasabi niyang maalaga ang binata at naniniwala siya sa mga sinabi nito na iingatan siya nito. Wala pang kalahating oras ang nakalipas ay ganap na silang mag-asawa ni Vincent.
Nang ideklara ni Judge Samson na maaari na siyang halikan ng asawa, walang pasubaling siniil siya nito ng halik. Seems like you can't get enough of my lips, my pretty wife. Pabulong na sambit ni Vincent nang maghiwalay ang mga labi nila. Tila may gumapang na init kay Alexa sa endearment na ginamit sa kanya ng asawa. Ikaw yan, Vincent. You're the one who can't get enough of me. Ako sa niya. Marahan itong humalakhak bago masuyong hinaplos ang ibabang labi niya. Pareho lang tayo, my wife. You can't deny your chemistry. Hindi niya itinanggi yun dahil alam niyang totoo naman. Kaya nga siya napapayag na magpakasal kay Vincent. Kapag hinahalikan siya ng lalaki, ay tila nawawalan siya ng kakayahang mag-isip. So, when are you moving with me? Tonight? Tanong sa kanya ni Vincent pagbalik nila sa sasakyan. Pagkatapos ng kanilang kasal ay agad rin silang nagpaalam kay Judge Samson. Napakurap-kurap si Alexa. Ngayon lang pumasok sa isip niya na dahil kasal na sila, ay kailangan nilang magsama sa iisang bubong ni Vincent. Tonight? Gusto mong lumipat na ako sa kondo mo ngayong araw? Gagad niya. We're already married, aren't we? We need to live under one roof, my wife. I can't move immediately. Marami akong gamit. And I don't think I'll get used to living in another condo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang lumipat sa kondo ko. Okay. Payag ka na ikaw ang lumipat? Gagad niya. Hindi inaasahan ng agad na pagpayag nito. Kung doon ka komportable, then why not? What my wife wants, my wife gets. I don't mind if I'm the one moving in with you. Oh, okay. Ngumiti ito at sumulyap sa relo. Let's have lunch together to celebrate our marriage. Bago pa siya makasagot ay tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang makitang ang sekretarya ang tumatawag. Hello, attorney? Hinahanap po kayo ni Attorney Serrano. May importante daw po siyang i-discuss sa inyo. Wika ni Sally sa kabilang linya. Nakagat niyang ibabang labi nang maalala na may usapan sila ng naturang abogado. Pakisabi kay Attorney Serrano pabalik na ako sa office. Thank you. Nang ibaba niya ang tawag ay bumaling siya kay Vincent. I have to go back to the office. Ikaw din. I'm sure kailangan mong bumalik sa trabaho. Mamaya na lang tayo magkita. Okay, ihahatid muna kita. Sagot nito at pinaandar ang sasakyan. Ilang sandali pa ay nakabalik sila sa gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng Vallejo Airlines. I'll just pick you up later, my wife. Don't skip your lunch. Masuyong wika ni Vincent nang magtanggal siya ng seatbelt. Thank you, Vincent. I'll see you later. Ngumiti ang asawa at lumapit sa kanya. Pumikit siya, subalit sa noo niya lumapat ang mga labi nito. You closed your eyes. You want to be kissed on the lips, my wife? Tila naaaliw na tanong ni Vincent. Nag-init ang mukha niya. Bago pa siya makasagot ay lumapat na ang mga labi nito sa kanya. I'll see you later, my lovely wife. Masuyong paalam ni Vincent. Dahil ang upa sa halik nito ay napatango na lang si Alexa. Pagdating niya sa elevator ng gusali, dahil mag-isa siya, ay nanghihinang napasandal siya sa dingding niyon. Oh my God, I can't believe I married him. Sambit niya sa sarili. Subalit nang pagmasdan niya ang wedding ring na isinuot sa kanya ni Vincent, ay wala siyang makapangpagsisisi sa dibdib. Samantala, habang nagmamaneho si Vincent pabalik sa opisina, ay pasulyap-sulyap siya sa suot na wedding ring. Hindi siya makapaniwalang pumayag si Alexa na pakasalan siya. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nadarama ng mga sandaling yon. It was an even greater feeling than when his father finally appointed him as the CEO of their company. Alfred would surely laugh his ass off if he found out about this. Naiiling na wika niya sa sarili. He couldn't believe what happened the past 5 days of his life. He finally fell in love, and now, he's married to the woman of his dreams. Sir, nasa opisina niyo po si Sir Alfred. Salubong sa kanya ng sekretarya pagtapat niya sa mesa nito. Pagpasok ni Vincent sa opisina, naroon nga ang kaibigan. Alfred was a professional car racer. Nakabakasyon ngayon ng lalaki kaya marami itong oras na magpagala-gala. Where have you been, pare? Sabi ng sekretary mo, sandali lang ang meeting mo sa Vallejo Airlines, ah. Tanong ng kaibigan. I got married. Kaswal na sagot niya bago ngumiti. Napatayo naman si Alfred at kunot noong lumapit sa kanya. You got what? I got married. Nagpakasal ako. Itinaas niya ang kamay kung saan narawan ng singsing. Dala niya ang pares ng singsing nang magtungo siya sa opisina ng Vallejo Airlines kanina. Patunay yon na kahit hindi pa sila muling nakikita ni Alexa,
ay buo na ang pasyon niyang pakasalan to. Wedding ring nga to. Teka, seryoso ba to? Napikot ka ba pare? Ako ang namikot. Napanganga ang kaibigan. What? Seryoso ka ba talaga? Sino babaeng pinakasalan mo? The woman I'm in love with. Alexandra Franz Vallejo Benaventura. But she's in love with my brother. Laglag ang panga ni Alfred nang pahapyaw na sabihin niya rito ang tungkol sa kanila ng babae. Are you saying you're in love? Kaya mo pinakasalan ng babaeng yun? Dahil mahal mo pero hindi ka mahal? Yeah, I got it bad with her. Bumuntong hininga siya. Noong una ay hindi niya matanggap ang realisasyong yun. Mas gusto pa niyang isipin na nababaliw na siya. Subalit sa huli ay hindi niya kayang kalabanin ang sarili. Hinawakan ni Alfred ang magkabilang balikat niya. Pare, magpapatawag ako ng albularyo. Sigurado ako hindi ikaw to. Kung sino ka mang masamang espiritu na sumapi sa kaibigan ko, umalis ka dyan. Sa halip na maasar ay natatawang itinulak na lamang niya ang kaibigan. Hindi mo ako kailangang ipaalbularyo. I just fell in love, Alfred. Talagang ang na-in-love ka lang kaya ka nagkaganyan? Tumango siya. What the fuck, pare? Anong meron sa lahi niyo at nagiging tanga kayo pagdating sa pag-ibig? Siguro naman, alam mo na katangahan ng ginawa mo, o hindi ka aware. Call me stupid one more time, and I'll throw you out of my office. Pare, katangahan ng ginawa mo. Ulit ni Alfred. I know I've gone nuts for marrying her, but I feel like I'd go mental if I didn't make her mine. Teka pare, may hihingin lang ako sa sekretarya mo. Lumabas si Alfred ng opisina niya. Dumiretso naman siya sa kanyang mesa at nagsimulang magtrabaho. Hindi nagtagal ay bumalik ang kaibigan dala ang isang pitsyal ng tubig. Inilapag nito yon sa mesa niya. What the hell is that? Nagtatakang tanong niya. Kailangan mo ng isang pitsyal ng tubig pare. Sa dami ng salitang kinain mo, kailangan mo ng matinding panulak. Natatawang sagot nito bago nagpatuloy. Ano nga yung mga sinasabi mo lagi? Hindi ka mai-in-love? Hindi ka magpapasakal hanggat wala kang 50? At hindi ka magpapakatanga sa isang babae? Look at you now, na-in-love ka, nagpasakal ka, at nagpapakatanga ka sa babaeng hindi ka naman mahal. Worse, yung lalaking gusto niya, kapatid mo pa. Stop rubbing it on me. Pasinghal na sagot niya sa kaibigan na muli ay tinawanan lang siya. Ano pare, ang sarap mo ng mga salita mo. Bumuntong hininga siya. Alexa will fall in love with me. I'll make sure of that. I won't lose to my brother this time. Buong buhay niya nagparaya siya sa kapatid dahil ito ang panganay. Subalit hindi sa pagkakataong yun. Vincent will do everything to win his wife's heart. Teka, ngayong kasal ka na, gagaya ka ba sa kuya mo? Iiwan mo rin ang kumpanya nyo? I won't leave my responsibilities to the company. It's just that my wife is now going to be my priority. Sagot niya. Muli ay naaaliw na natawa ang kaibigan. Para talagang hindi ikaw yan pare. I guess, iba talaga nagagawa ng pag-ibig. You'll know kapag tinapuan ka rin yan. Samantala, ilang oras ang nakalipas, kausap ni Alexa ang kanyang kakambal sa opisina niya. Sinugod siya roon ni Athena nang ipaalam niya ang ginawang pagpapakasal. Tell me, Athena, I've gone nuts, haven't I? I'm a freaking lawyer pero nagpakasal ako sa lalaking hindi ko lubos na kilala. Tanong niya sa kambal matapos niya ikwento ang buong detalye ng nangyari sa kanila ni Vincent. But you do trust him, right? I do. Weirdly, I do trust him. Kaya nga siya napapayag ni Vincent na magpakasal ay dahil may tiwala siya rito. Una pa lang na magkita sila ng lalaki ay nakakapagtakang agad nitong nakuha ang tiwala niya. Then maybe you're doing the right thing, Alexa. Kilala kita. Hindi ka basta-basta nagtitiwala sa isang tao. But you've already trusted this Vincent Valderrama. So maybe he really is the right man for you. Paano kung hindi ko siya magawang mahalin, Athena? Then file an annulment. You're a lawyer, Alexa. You can make a way out of this marriage. Hindi ba't may isang taon naman kamo kayong kasunduan? Mumuso siya nang mapagtantong tama ang kakambal. Why are you so chill about this, Athena? Ngumiti ito. Because I want you to be happy, Alexa. And seeing you right now, I have a feeling na itong si Vincent Valderrama nga na ito ang magpapaligaya sa'yo. I don't care kahit kapatid siya ni Victor. Ang mahalaga, tulungan kanyang makalimutan ng lalaking yun. Akma siyang magsasalita nang sumilip ang sekretarya niya mula sa pinto ng opisina. Attorney,
Nasa labas po si Mr. Vincent Valderrama. Namilog ang mga mata niya. Okay, sige, papasukin mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay mabilis na inayos niya ang sarili. Napahinto siya sa pagpasada ng kamay sa nakapusod na buhok nang mapansing nakatingin sa kanya ang kakambal. What? Untang niya dahil nakanguso ito. Wala naman, Alexa. It's just that, ngayon lang kita nakitang nataranta ng ganyan. Namula ang mukha niya. Kasabay niyon ay bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Vincent. May hawak itong malaking bouquet ng pulang rosas. Vincent, bati niya sa asawa. Hello, my pretty wife. Nakangiti nitong tinawid ang distansya nila. Pagkatapos nitong iabot ang pumpon ng bulaklak, ay masuyo nitong hinalikan ang pisngi niya. Pamilyar na kuryente ang gumapang sa katawan ni Alexa. Vince, nandito ang kapatid ko. Sabay silang bumaling ng lalaki sa kapatid niyang nasa sofa. Hindi itinago ni Athena ang ngisi habang nakatingin sa kanila. I'm sorry. I didn't notice Alexa's not alone. Ani Vincent kay Athena. It's okay. Pansin ko nga na nasa kakambal ko lang ang mga mata mo. Lumapit si Athena kay Vincent at naglahad ng kamay. Nice to finally meet you, Mr. Vincent Valderrama. Same here, Athena. Just Vincent, please. Tumango si Athena bago sumeryoso at nag-angat ng kilay. Please take care of my twin, Vincent. Hindi sa tinatakot kita but we both know our family owns an airline company. We have planes and choppers at our disposal. Oras na saktan mo ang kambal ko, hindi kami magdadalawang isip na bugbugin ka. Kidnapin ka at ipatapon sa bunganga ng Taal Volcano. Athena? Nalalaki ang mga matang saway niya sa kakambal. I will never hurt your sister, Athena. I promise to fulfill my vow to love and take care of her. Every waking day of my life, I will make your sister happy. Seryosong sagot ni Vincent. Namula ng husto ang mukha ni Alexa. Humisi naman ang kapatid. Good, Vincent. Sige na, I'll go ahead. May date pa kami ng asawa ko. By the way, Vincent, sunflower ang paboritong bulaklak ni Alexa. Pag-alis ng kanyang kakambal ay bumaling si Alexa sa asawa. Nagbibiro lang si Athena sa sinabi niya kanina. Hindi bayolente ang pamilya ko. Even if her threats are true, I don't care. I'm not afraid. Totoo rin naman yung sinabi ko. I will never hurt you. Muling nag-init ang mukha niya. Bakit may pabulaklak ka pa? Kasal na tayo. Humiti si Vincent. Nanliligaw pa rin ako para makuha ang puso mo. Don't worry, next time, sunflowers na ang ibibigay ko sa'yo. Napanguso lang siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na mahal siya ng kapatid ni Victor. You done with work? Can we go now? Masuyong tanong ni Vincent. Tumango siya. Hawak ang kamay niya ay tinungo nila ni Vincent ang sasakyan nito. Dinala siya ng asawa sa isang restaurant para maghapunan. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ang gwapo ba ng asawa mo? Nakangising tanong ni Vincent. Umangat ang isang kilay nito at nangalumbaba sa lamesa na tila nagpapakyut sa harap niya. Habang hinihintay kasi nila ang order nila ay napapatitig siya sa asawa. Alam mo ikaw, mayabang ka rin. Natawa ang lalaki. Hindi mo itinanggi na tinititigan mo ako dahil nagwagupuhan ka sa akin. Hindi lang ako makapaniwala na magkapatid kayo ni Victor. I mean, the only resemblance you have is your nose. Nawala ang ngiti sa mukha ni Vincent. I got my looks from my mother. Kaya hindi kami magkamukha ni Kuya Victor. Mas kamukha niya si Dad. Kaya pala. Admit it, my wife. Mas gwapo ako sa kapatid ko, no? Well, objectively speaking, oo, mas gwapo ka. Kahit na si Victor ang gusto niya, hindi niya itatanggi na higit na magandang lalaki si Vincent sa kapatid. Parang isang modelo ang kanyang asawa. Bahagyang umangat ang kilay ni Vincent. Kung ako ang una mong nakita, siguradong sa akin ka magkakagusto at hindi kay Kuya. How come sa anniversary party ng Vallejo Airlines lang tayo nakita? I was always abroad. I was assigned to handle the company's operations overseas. Ngayong umalis si Kuya Victor, saka lang ako umuwi dito sa Pilipinas. Dalawa lang kayo magkapatid? Tumango ito. He's the eldest. That's why he's always favored by our father. But I'm better than him in every aspect. Sa itsura, sa talino, sa ugali. Sigurado kang pati sa ugali? Parang hindi naman mayabang si Victor Hindi naman ako mayabang. Everything I say is backed up by truth. May attorney wife. Natawa na lang siya. Ngumiti naman ito bago inabot ang isang kamay niyang nasa mesa.
Can I ask you something, my wife? Ano yon? From now on, can we refrain from talking about my brother? We both want to get over him. At hindi makakatulong kung pag-uusapan natin siya. Lumunok siya at tumango. Okay, hindi na natin siya pag-uusapan. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan niya. Thank you, my wife. I'm a very jealous husband, so I don't want to hear anything about my brother from you, Alexa. Even his name. Gusto ko pangalan ko lang ang laging lumalabas sa labi mo. Total, ako lang naman ang humahalik sa'yo. Namula ang mukha niya sa huling sinabi nito. Ipinagpapasalamat niya na dumating na ang waiter dala ang pagkain nila. Habang kumakain ay marami silang napag-usapan ni Vincent. Nagtanong ito tungkol sa pamilya niya at trabaho at ganoon din siya sa asawa. Ilan ang naging girlfriend mo, Vince? Hindi napigil ang tanong niya. I've been in a casual relationship before, pero walang nagtagal. I've never been in love until you, my wife. Seryoso? Napalunok na tanong niya. Seryoso. You can ask my best friend, Alfred. Pinagtawanan niya ako nang sabihin ko sa kanyang na love at first sight ako sa'yo. Talaga? Nakakabigla ba talaga na nai-inlove ka? Natatawang tanong niya. Eat your dinner, my wife. Nakangusong sagot nito, hindi nakaligtas sa kanya ang pamumula ng dulo ng tenga. Bahagya siyang natawa bago bumalik sa pagkain, subalit hindi nawala ang init sa puso niya sa katotohanang siya lamang ang babaeng nakakuha sa puso ng isang Vincent Valderrama. Pagkatapos kumain ay dumiretso sila sa kondo niya. Akala niya, ihahatid lang siya ng asawa. Subalit nagulat siya nang idiretso nito ang kotse sa basement parking ng gusali. Sasama ka sa akin? Baling niya sa asawa nang hubarin ng seatbelt. Ngumiti ito. It's our first night as husband and wife. Hindi ako papayag na hiwalay tayo. Nasaan ang gamit mo? I brought some of my clothes. Bukas ko na isusunod yung ibang mga gamit ko. Pagbaba nila ng kotse ay kinuha nito ang isang duffel bag sa likod ng sasakyan. What? I'm a Boy Scout, my wife. Nakangiting wika ni Vincent nang mapatingin siya sa duffel bag na hawak nito. Napanguso na lang siya at ikiniya ito sa elevator. Pagpasok nila sa condo unit niya, ay dinala niya ang asawa sa master's bedroom na siyang silid niya. Ayusin mo na lang ang dala mo. Magsha-shower lang ako. Paalam niya at dumiretso sa banyo. Kahit tapos nang maligo si Alexa ay nagtagal pa siya sa loob ng banyo dahil sa malakas na kabog ng dibdib. Doon na niya ginawa ang pagpapatuyo ng buhok. Bakit ka naman kinakabahan? May nangyari na sa inyo ni Vincent. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Humugot siya ng malalim na hininga at lumabas ng banyo. Naabutan niya si Vincent na nakaupo na sa kama. Bagong ligo ito at nakapantulog na. Napalunok siya habang nakatingin sa matipunong bisig ng asawa na litaw sa suot na sando. Hindi pa nakakatulong na bagsak ang buhok nito at nangaakit ang tingin nito. I used the other room to shower. Ani Vincent. Okay. Sorry kung natagalan ako sa banyo. Come here to bed, my wife. Masuyong wika nito. Naupo siya sa tabi nito subalit naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. You okay, my wife? Muli ay napalunok siya. Bakit naman hindi ako magiging okay? Ngumuso ang asawa at lumapit pa sa kanya. Sa isang iglap ay burado ang distansya nila. Relax, my wife. I won't take you tonight. Walang mangyayari sa atin? Wala muna. I want our first night as husband and wife to be special. Let's wait for our honeymoon. Napalunok siya at tumango. Hindi siya makapaniwala ang isang parte niya ang disappointed sa sinabi nito. Okay. Umangat ang isang sulok na mga labi nito. Pero kung gusto ng asawa ko, pwede naman. Kalabitin mo lang ako, misis ko. Bibigay naman agad ako eh. Namula ang mukha niya. Hindi pwede. May trabaho ako bukas. Ayokong mapagod. Pwede namang hindi ka mapagod. Basta ako ang... Vincent? Saway niya sa asawa bago pa kung ano ang masabi nito. Humalakak naman ito bago mapungay ang mga mata nitong pinagmasdan siya. I'm just kissing, wife. Noted, matutulog lang tayo ngayong gabi. You know, lalo kang gumaganda kapag namumula ka. Lalo siyang namula. Ewan ko sa iyong lalaki ka. Matulog na nga tayo. Pareho pa tayong maaga bukas. Muli ay humalakak ito bago siya niyakap. Pareho silang nakahiga sa kama. Alright, let's sleep, my wife. Huwag mo na akong kulitin. Ikaw kaya itong makulit. Matutulog naman na talaga ako. Ngumisi ito bago pinatakan ng halikang noo niya. Good night, my beautiful wife.
I love you. Good night, Vincent, my husband. Mahinang sagot niya. Masuyong umiti sa kanya ang asawa bago pumikit at isiniksik ang sarili sa kanya. Sa kabila ng mainit na puso ay nakangiting pumikit si Alexa. Nang gabing yon, kahit na hindi siya sanay na may katabi sa kama, ay nakatulog siya ng mahimbing sa bisig nito. Kinabukasan nang magising si Alexa ay kaagad na bumungad sa kanya ang magandang mga mata ng asawa. Good morning, my beautiful wife. Masuyong bati sa kanya ni Vincent. Tumikhim siya at agad na na-conscious sa ayos. Good morning. Kanina ka pagising? Aha, kanina pa. Bakit hindi mo ako ginising? Ang sarap ng tulog mo eh. You look so pretty in the morning, wife. Ngumuso siya. Huwag mo nga akong bulahin. Alam kong sabog ang buhok ko ngayon. Maganda pa rin naman. Ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Naginit ang mukha niya. Ewan ko sa'yo. Bumangon na tayo. Maghahanda pa ako ng breakfast. Don't worry, nakapagluto na ako. Ha? Talaga? Bakit nandito ka sa tabi ko? Bumalik ako sa tabi mo pagkatapos ko magluto. Gusto ko kasing pagising mo, itong gwapong mukha ko makita mo. Bigla ay napansin niya na bagong ligo ang asawa dahil basa ang buhok nito. Saka nabitin ako sa pagyakap sa'yo. Dugtong nito bago siya niyakap at pinatakan ng halik sa pisngi. Napangiti na lang si Alexa. Wala siyang masabi sa paghihimalambing ni Vincent. Pagpasok nila sa kusina, nakahanda na nga roon ng almusal na niluto nito. Sabay nilang pinagsaluhan yon bago sila naghanda sa pagpasok sa trabaho. I'll fetch you later, my wife. I-date kita mamaya. Wika ni Vincent nang ihatid siya nito sa trabaho. Teka, susunduin mo nita ko? Paano yung kotse ko? Hindi ko na maiuuwi? Ipahatid na lang natin sa kondo mo. Fine. Hinawakan nito ang baba niya at siniil siya ng halik sa mga labi. Work well, may attorney wife na ubod ng ganda. Nagiinit ang mga pisngi niya. Galingan mo rin sa trabaho, may CEO husband na ubod ng bolero. Kulang naman, wife. Your CEO husband na ubod ng gwapo at mahal na mahal ka. Hindi niya napigilang mapangiti. Hanggang pag-akit niya sa opisina ay hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya. What the hell? Parang wala pang 2 linggo nagmumukmuk pa ako sa pagpapakasal ni Victor. Ngayon ay hindi na mawala ang ngiti ko dahil kay Vincent. Anya sa isip. Ngayon nang napagtanto ni Alexa na simula nang makilala niya si Vincent, hindi na sumagi sa isip niya ang kapatid nito. Kung noong una ay nagdududa siya kung matututunan niyang mahalin ang asawa, ngayon ay sigurado siyang hindi pa dumarating ang 1 taon ay mahal na niya si Vincent. Akala niya ay malas siya sa pag-ibig, pero napagtanto niyang swerte pala dahil sa lahat ng babae, siya ang minahal ni Vincent at hindi niya sasayangin ng pagmamahal ng asawa. Maghintay lang ito dahil susuklian niya ang pagmamahal nito sa kanya. Attorney, ano mo po si Mr. Vincent Valderrama? Boyfriend? Manliligaw? O sisa sa kanya ng sekretarya nang dalhin nito sa kanya ang files na hiningi niya? Gusto niyang sabihin na asawa niya si Vincent, subalit pinigilan niya ang sarili. Plano niya munang inihim sa iba ang ginawang pagpapakasal hanggat hindi pa nila nakakaharap ang mga magulang niya. Boyfriend? Talaga, attorney? Ang gwapo at hot ni Sir, ah. Akala ko ang gwapo na ni Sir Victor, pero mas gwapo pa pala yung kapatid. Bagay na bagay kayo ni Sir Vincent, attorney. Salamat, Sally. Napangiting sagot niya. Nang hapong yon, muli ay sinundo siya ni Vincent sa trabaho. Sa pagkakataong yon ay ang paborito niyang sunflowers ang dala nitong bulaklak. Saan gustong pumunta ng maganda kong misis? Tanong sa kanya ni Vincent pagpasok nila sa sasakyan. Huwag na tayong kumain sa labas. Sa kondo na lang. Magluto ka na lang ng dinner. Nasarapan ka sa breakfast na niluto ko. Ang dami mong nakain kanina eh. Oo, masarap ka magluto. Pilyong umangat baba ang kilay nito. Hindi lang luto ko ang masarap. Alam mo yan. Maganda kong misis. Na-experience mo first hand. Vincent Valderrama? Namumulang saway niya. Yes, Mrs. Vincent Valderrama. Umuwi na tayo sa kondo. Yes, my attorney wife. Uuwi na tayo. Ito na nga, magdadrive na. Masunuring sagot nito na lihim na ikinangiti niya. Pagdating sa kondo niya ay dumiretso ang asawa sa kusina para magluto ng request niyang adobo. Siya naman ay nakontento sa pag-upo sa high chair upang panoorin si Vincent. Habang nakatingin sa asawa ay napapangiti na lang si Alexa.
Nakikita niya kasi ang ama rito. Sunod-sunuran kasi yun sa mama niya. Ang sabi pa nga noon ng ama, maghanap siya ng lalaking handang maging sunod-sunuran sa kanya. Hindi ko naman pala kailangan maghanap pa dahil kusang dumating si Vincent. Wika niya sa isip. Bakit ang ganda ng ngiti ng misis ko na yan? Ang ganda ba ng likod ko? Tanong ni Vincent. Hindi niya namalayang nakatingin na ito sa kanya. Pabiro siyang umingos. Mag-concentrate ka nga sa pagluluto. Baka masunog ang adobo. You know what, wife? I forgot that the way to anyone's heart is through their stomach. Kaya hayaan mo, araw-araw kitang ipagluluto para ma-inlove ka agad sa akin. Kahit hindi mo gawin yun, walang dudang mamahalin kita. Sagot niya sa isip. Subalit sa halip na sabihin yon, ay ngumuso na lamang siya at kinamusta ang naging araw ng asawa. Ilang sandali pa ay natapos na itong magluto. Pwede na tayong kumain, mister? Excited na tanong ni Alexa. Hep, bago mo tikman ng adobo ko, kailangan kiss muna sa asawa mong nagluto. Nakangising wika ni Vincent sa kanya. Bago pa siya makasagot ay hinapit na siya ng asawa at siniil ng halik. Walang pag-aalinlangan niyang tinugon ng halik nito. Ikinawit pa niya ang mga braso sa batok nito. Ano misis ko, may bala ka pa bang pakawalan ako? Parang iba na ang gusto mong kainin ah. Tukso ni Vincent nang sandaling maghiwalay ang mga labi nila para sumagap ng hangin. Namula siya. Ikaw kasi eh. Humalakak ito. Huwag ka na mahiya, misis ko. Gustong-gusto ko rin naman. Isang beses pa siyang hinalikan ni Vincent bago nila pinagsaluhan ang niluto nitong adobo. Sa sumunod na mga araw ay nagkaroon sila ng routine mag-asawa. Sa umaga'y hinahatid muna siya ng lalaki sa trabaho bago ito pumasok. Pagdating ng hapon ay sinusundo siya nito. Minsan ay sa labas sila kumakain ng dinner o kung minsan naman ay nagluluto sila sa kondo. Kapag weekend ay idinidate siya nito. Nang araw na yon, maagang natapos si Alexa sa trabaho kaya nagpasyasyang siya naman ang magpupunta sa opisina ni Vincent. Do you have an appointment with Mr. Valderrama, ma'am? Tanong sa kanya ng sekretarya nito. Nothing, miss. I'm sorry, ma'am. Mr. Valderrama only entertains those who have appointments with him. Gusto niyang sabihin sa sekretarya ng asawa siya ng boss nito, subalit pinigilan niya ang sarili. Can you please inform him it's Attorney Alexandra Vallejo Buenaventura? Sure ma'am, but Mr. Valderrama is in a meeting pa po right now. Maghintay na lang po muna kayo. Itinuro nito ang couch malapit sa desk nito. Sinong ka-meeting niya, miss? Si Miss Tricia Santos po, ma'am. May interview si sir para sa isang magazine. Natigilan siya sa narinig. Pamilyar sa kanya ang babaeng sinabi ng sekretarya. Isang sikat na sexy star turned journalist ang babae. Sila lang dalawa ni Tricia Santos sa loob ng opisina niya? Yes ma'am. Sila lang pong dalawa. Bigla ay na-imagine ni Alexa ang asawa sa loob ng opisina nito kasama ang magandang journalist na may malaking dibdib. Tila may kakaibang sumanib sa kanya kaya bago pa niya mapigilan ang sarili, ay tumayo na siya at sinugod ang opisina ni Vincent. Binaliwala niya ang tawag sa kanya ng sekretarya. Naabutan niya si Vincent na nakikipagkamay kay Tricia Santos. Malaki ang ngiti ng journalist subalit formal naman ng sa asawa. Walang nagaganap na kababalaghan gaya ng nasa imahinasyon ni Alexa. Parehong napabaling sa kanya si Vincent at ang journalist. Alexa, what are you doing here? Nabiglang tanong sa kanya ni Vincent. Bigla ay napagtanto ni Alexa ang ginawa. Nag-init ang mukha niya sa hiya. Nakakahiya ka, Alexa. Bakit mo naisip na nakikipaglandian ng asawa mo sa opisina niya? Kastigo niya sa sarili. I'm sorry. Hindi ko alam na may kasama ka pala. Palusot niya. It's okay. Sagot ni Vincent at lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa baywang bago muling humarap sa bisita. Miss Santos, this is Alexandra Buenaventura, my girlfriend. Alexa, this is Miss Tricia Santos. I have a meeting with her for a business article she's writing. Pakilala ni Vincent. Wife, I'm Vincent's wife. Pagkatama niya, nahalatang ikinagulat ng mister niya. Nice to meet you, Attorney Buenaventura. Wika sa kanya ni Tricia Santos bago ito bumaling kay Vincent. I didn't know you got married, Mr. Valderrama. Hindi mo nabagit sa interview mo. I'm sorry, Miss Santos. Biglaan ang kasal namin ng asawa ko at wala pang nakakaalam. Ani Vincent. Oh, don't worry. I won't mention it to anyone. Anyway, I'll go ahead. Thank you again for the time.
I'll just call you secretary when the article comes out. Thank you, Miss Santos. My secretary will send you out. Ani Vincent. Tahimik na sinundan ng tingin ni Alexa ang pag-alis ng babae. Hinarap naman siya ni Vincent. Hi, Mrs. ko. Bakit nagpunta ka dito? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Masama bang ako naman ang pumunta sa asawa ko? Bawal ba? Bo, nagtanong lang ako, Mrs. ko. Bakit mo ako tinatarayan? Tumikhim siya. Hindi kita tinatarayan. Bakit mo pala sinabi kay Miss Santos na mag-asawa tayo? Akala ko, hintayin muna natin ng mga magulang mo. Paano hindi ko sasabihin? That woman was looking at you with stars in her eyes. Unti-unting umangat ang sulok ng mga labi ng asawa. Nagsiselos bang misis ko? Nag-init ang mukha niya. Of course not. Tapos na ba ang trabaho mo? I'm free for the day, my wife. Si Miss Santos ang huling meeting ko ngayong araw. Umuwi na tayo. Gusto ko ng menudo. Magluto ka. Okay, let me just grab my coat and then we'll go home. Paglabas niya ng opisina ay nakatingin sa kanya ang sekretarya ni Vincent. Sir, I'm sorry. Anito sa amo. It's okay. Alexa is my wife. She's free to enter my office anytime. Sagot ni Vincent sa sekretarya na nagpanganga sa huli. Naku ma'am, sorry. Hindi ko alam na asawa ka pala ni sir. It's okay. Tipid na ngumiti si Alexa sa babae. Kinuha naman ni Vincent ang kamay niya at iginiya siya sa elevator. You okay, my wife? Tanong nito. Bakit naman hindi ako magiging okay? Masungit na sagot niya. Ang sungit mo naman ngayon. Teka, hindi kaya buntis ka na? Hindi ako buntis, Vincent. Bakit wala sa mood ang asawa ko? Wala. Tipid na sagot niya. May problema ba sa trabaho? Wala. Hindi na siya tinanong pa nito. Sa biyahe nila pa uwi ng kondo ay pasulyap-sulyap sa kanya si Vincent. Subalit hindi naman ito nagsasalita. Hinawakan lang nito ang isang kamay niya habang ang isa ay abala sa manibela. Kagad naman ni Alexa ang ibabang labi habang binabalikan ang naging asta sa opisina ng asawa. She got jealous. Yun ang unang pagkakataon na nagkaganoon siya dahil sa selos. Sa isang iglap ay napagtanto niyang nahuhulog na ang loob niya sa asawa. Let's talk, Mrs. ko. Wika ni Vincent pagpasok nila sa kondo. Masuyo siyang hinarap nito. Sabi mo, hindi ka nagsiselos kaya anong problema natin? May mali ba akong ginawa? Tell me so I can fix it, my wife. Kahit ang ganda-ganda mo kapag nagsusungit ka, ayaw kong sinusungitan mo ko. So tell me, what's the problem so I can fix it, baby? Natunaw ang puso niya ng sandaling yon. Kinagat niya ang ibabang labi at umiling. Ako yung problema. Paanong ikaw? Make me understand, my wife. Lumunok siya at sinalubong ang tingin nito. Nagselos talaga ako kanina. Namilog ang mga mata nito. You got jealous? Oo. Napasugod ako sa opisina mo kahit na binawalan ako ng sekretary mo kasi nagselos ako. Akala ko may ginagawa na kayong kababalaghan sa loob ng journalist na yon. Masuyong hinawakan nito ang mukha niya. Oh, Alexa, my wife. Wala ka dapat ipagselos sa kahit na kaninong babae. Because my eyes only see you. Walang ibang maganda sa akin kundi ang asawa ko. Sayong-sayo lang ako. Ikaw lang ang pwedeng umalipin sa akin. So no need to worry about other women. Talaga? Hindi niya napigilang mangiti. Opo, ikaw lang ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamatalino, pinakamabait at... Sumimangot siya. Binubola mo na talaga ako niyan. Totoo yun. Seriously, misis ko. Ikaw lang ang nandito sa puso ko. Ikaw lang ang nag-iisang babae para sa akin. Gumapang ang kilig sa puso niya. Thank you, mister ko. Sorry sa inasal ko kanina. Umangat ang isang kilay nito. Okay lang. Pero bakit nagselos ang asawa ko? Are you falling in love with me? Yes, I'm already falling in love with you, my husband. Napakurap-kurap ito. Are you being real, my wife? Totoo. Nahuhulog na ako sa'yo, Vincent. I'm already falling for you. Kumislap ang mga mata ni Vincent sa nagbabantang luha. I'm so happy, my wife. Akala ko matatagalan pa bago ko mapaibig ang misis ko. Masuyong umiti si Alexa. Pagkatapos ay hinila niya ito upang paglapitin ang mga labi nila. Lumalim ang halik na yon hanggang sa makarating sila sa kwarto at mauwi sa kama. Kinabukasan, kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Alexa nang balikan ang gabing pinagsaluhan nila ni Vincent. Alam niyang mas espesyal ang nangyari sa kanila kagabi dahil bukod sa may basbas na yon ng Panginoon,
Mahal na rin niya ang asawa. Good morning, my pretty wife. Bati sa kanya ni Vincent nang magising ito. Good morning. Masuyo nitong inayos ang buhok niya. I'm sorry. Hindi pa tayo nag-honeymoon. May nangyari na ulit sa atin. Hindi kasi ako nakapagpigil kagabi. It's okay. Pareho lang naman tayo. I can't wait for our honeymoon. Gusto kitang masolo ng matagal. Matagal? But you're the new CEO. You can't leave work, Vincent. Kinigan nito ang ibabang labi. Yeah, I know. But I will make a way, wife. I can do something about it. Don't worry. Talaga? Masuyong hinawakan nito ang mukha niya. Of course. You're my priority, wife. Napangiti siya. Pinataka nito ng halik ang balikat niya bago sinalubong ang tingin niya. I love you, my wife. Sa bawat araw na dumadaan, lalo kitang minamahal. Lalo ako nahuhulog sa'yo. I'm falling in love with you too, my husband. Masuyong sagot niya. Soon, mamahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Mababaliw ka sa akin, tulad ng pagkabaliw ko sa'yo. Teka, para mo naman akong sinusumpa niya na. Natawa ito. Pakiramdam ko nga, sinumpa mo ko. Ibang klase ang ganda ng misis ko. Nakakabaliw. Napahalakhak na rin siya. Naputo lang ang tawa niya nang muli siyang siilin ng halik ng asawa. Sa sumunod na mga araw ay lalo pang naging maayos ang pagsasama nila ni Vincent. Habang lumilipas ang araw ay ramdam ni Alexa na lalo pang lumalalim ang damdamin niya rito. Isang araw ng Martes, kausap ni Vincent sa loob ng opisina niya ang kaibigang si Alfred. I now understand why you fell for your wife, pare. Wika ng kaibigan. Kagabi ay naipakilala na niya si Alexa kay Alfred. Kasama nilang naghapunan ng asawa ang kaibigan sa paboritong restaurant ng misis niya. Your wife is very smart and pretty. Pagpapatuloy ni Alfred. Binigyan niya ng matalim na tingin ng kaibigan. What is it? Don't tell me nagkakagusto ka sa asawa ko. Natawa ito. Huh? I'm just admiring your wife. Anong nagkakagusto? What the hell, pare? Masyado kang baliw sa asawa mo. Humuso si Vincent. Hindi naman niya itatanggi na sa bawat araw na dumadaan ay lalo pa niyang minamahal si Alexa. At masaya siya na nagkakaroon na ng katugon ang damdamin niya para sa asawa. Kailan mo pala sasabihin kay Tito na kasal ka na? Tanong ni Alfred. I'm waiting for my wife. Gusto niya munang makausap namin ng mga magulang niya. Besides, nasa abroad pa naman si Dad. Nang maupo siya bilang CEO ng kumpanya, ang ama ang pumalit sa posisyong iniwan niya, kaya nasa ibang bansa ito. Ayon naman kay Alexa, sa darating na weekend na dating ng mga magulang nito mula sa 2 buwang bakasyon sa France. Pagkatapos umalis ni Alfred ay narinig niya mula sa intercom ang sekretarya. Sir Vincent, nandito na po si Sir Victor. Natigilan siya sa narinig. Anong ginagawa dito ni Kuya? Akala ko magtatagal siya sa ibang bansa kasama ang asawa niya. Tanong niya sa isip. Sir Vincent? Untag ng sekretarya. Tumikhim siya. I'm sorry. Please send my brother in. Pagkatapos niya sabihin yon ay bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa ang nakatatandang kapatid. Vincent, how are you? Tanong ng kanyang Kuya Victor. I'm good, Kuya. And the company? Also doing good. Even doing better since I became the CEO. Mayabang na sagot niya. Natawa ang kapatid. I already expected that. Kaya hindi ako nagdalawang isip na umalis dahil alam kong nasa mabuting kamay ang kumpanya. I know you'll do better than me, Vince. Of course, pareho nating alam na mas magaling ako sa iyo, Kuya. Nagkataon lang na mas matanda ka. Sa halip na ma-offend ay natawa lang ang kapatid. Sa huli ay nangiti rin si Vincent. Lumaki si Vincent na iniidolo ang kapatid. Nagkaroon lang siya ng inggit sa kanyang Kuya Victor nang dito ibigay ng ama ang pamamahala sa kumpanya. Nabawasan man ang pagiging malapit nila sa isa't isa dahil doon ay nananatili ang pagmamahal at respeto niya rito. Why are you back, Kuya? Akala ko magtatagal ka sa Amerika kasama asawa mo. May kailangan lang kasi kasuhin ng asawa ko dito sa Pilipinas. Babalik din kami agad sa US. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Hey, don't worry. I'm not here to get back the CEO position from you. Wika ng kapatid nang tila mapansin ang tensyon sa katawan niya. I'm not worried about that, Kuya. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Vincent na baliwala sa kanya kung bawiin man ng kapatid ang posisyon niya sa kumpanya. Hindi na ang kumpanya ang mahalaga sa kanya, kundi si Alexa, ang asawa niya. Kaya niyang mawala ang lahat, wag lang ito. Tulad ng sinabi niya kay Alexa, mula nang magpakasal sila ay ito na ang prioridad niya.
Para sa kanya ay pangalawa na lamang ang lahat ng bagay sa kanyang asawa. Teka, is that a wedding ring on your finger? Puna ng kapatid. Tumango si Vincent. I'm married, kuya. Huh? You're married? Is this true? Sino pinakasalan mo? Bakit hindi ko alam? Si Dad, alam ba? Nabigla at sunod-sunod na tanong ng kapatid. You know my wife, kuya. Si Alexa. Lalong namilog ang mga mata nito. Alexa? You mean Attorney Alexandra Vallejo Benaventura? Yeah, she's a Valderrama now, kuya. She's married to me. Paano mo naging asawa si Alexa? Kailan kayo nagpakasal? Wait, we should have dinner together this weekend. Marami akong gustong itanong. Hindi pwede, kuya. My wife and I will be busy this weekend. Sa susunod na lang, pagbalik niyo ulit ng asawa mo dito sa Pilipinas. Kumunot ang noon ng kapatid. Subalit bago pa ito makasagot ay tumunog ang cellphone nito. Sinagot niyo ng kapatid. Nang ibaba nito ang tawag ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. I have to go. Susunduin ko pang asawa ko sa opisina ng agency niya. Kung hindi pwede ngayong weekend, magkita tayo bago kami bumalik ni Janine sa US. Fine, kuya. Tumango siya sa kapatid. Subalit sa loob niya ay alam niyang gagawa siya ng paraan para hindi magkita si Alexa at ang Kuya Victor niya. Ayaw niyang magkita ang dalawa hanggat hindi pa buo ang pagmamahal sa kanya ng asawa. Gusto muna niyang makasiguro na tuluyan ng nakalimutan ng asawa ang damdamin nito sa kapatid niya. Samantala, pagdating ni Alexa sa basement parking ng Valderrama Building, ay bumaba siya ng kotse niya at dumiretso sa elevator. Galing siya sa isang arbitration hearing at sa halip na bumalik sa opisina ay pinili niyang puntahan si Vincent. Pagbukas ng elevator sa basement parking ay natigilan siya sa lalaking tumambad sa kanya, si Victor. Alexa! Bati sa kanya ng lalaki. Napangiti siya ng makabawi. Victor, nandito ka sa Pilipinas? Yeah, may importante lang aasikasuhin ng asawa ko kaya umuwi kami. Is it true you're married to my brother? Lumaki ang ngiti niya. Oo, asawa ko ng kapatid mo. Namilog ang mga mata ng kaharap. Akala ko nagbibiro lang si Vincent. Totoo pala talaga. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Sorry, Victor. Biglaan ang naging kasal namin. Ayoko munang ipaalam sa iba hanggat hindi pa namin nasasabi sa parents ko. Ngayong kaharap ni Alexa si Victor, lalo niyang nakumpirma na wala na siyang di katiting na pagmamahal dito. Si Vincent ang umuoko pa sa puso niya. Si Vincent lamang ang laman niyon. At hindi maikukumpara ang naramdaman niya noon kay Victor sa pag-ibig na meron siya ngayon kay Vincent. It's okay. I can't believe you're my sister-in-law now. I mean, I never expected you and my brother. Paano nangyari yun? Namamanghang tanong ni Victor. It was all because of you, Victor. Ha? Dahil sa akin? Nagtatakang tanong nito. Do you have time to spare, Victor? Pwede ba kitang makausap? Kahit dito na lang sa parking? Sure, pupuntahan ko pang asawa ko but I can spare a few minutes. Pagdating nila sa tapat ng sasakyan niya ay muli niyang hinarap ang lalaki. Doon ay inamin niya kay Victor kung paano niya nakilala ang kapatid at kung paano silang nauwi sa pagiging mag-asawa. Alexa, I didn't know you had feelings for me. I'm sorry, I never noticed. Hindi makapaniwalang sambit ni Victor. Ngumiti siya. You don't have to apologize, Victor. You're not responsible for my feelings. Come to think of it, nakatadhana talaga na mahalin kita at mabigo ako sa'yo para makilala ko ang kapatid mo. My feelings for you led me to Vincent, Victor. It led me to the man destined for me. Humuso ito at sa huli ay ngumiti. Well, everything really happens for a reason, huh? And destiny really works in mysterious ways. Nakangiting sang-ayon niya. Natawa ang kaharap. Kaya pala ayaw ng kapatid ko na magkita tayo. Natatakot siguro na baka bumalik ang pagkagusto mo sa akin. Wala naman siyang dapat ikatakot. Siya na ang mahal ko. Siya lang. At mas malalim ang pagmamahal ko kay Vincent kumpara sa naramdaman ko sa iyo noon. Well, you better tell him that, Alexa. Nakangiting payo ni Victor. Tumango naman siya. I will. Pagdating ni Alexa sa opisina ng asawa ay napangiti siya nang makita ang nasurpresang mukha nito. Alexa, misis ko. Akala ko may arbitration hearing ka ngayon. Salubong nito. Maagang natapos kaya dumiretso na ako dito. By the way, nakita pala kami ng kuya mo sa basement parking. Natigilan si Vincent. Napalunok ito na tila biglang kinabahan. Nakita kayo? Did my brother say something? Tinanong niya kung totoong nagpakasal ako sa'yo. And did you say yes? Of course. Bakit ko naman itatanggi sa kapatid mo?
Kapansin-pansin ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Victor na natakot si Vincent na magkita sila ng kuya nito. "Are you okay, Mr. Ko? Bakit parang balisa ka?" Humugot ito ng malalim na hininga. I'm just worried, wife. Ayoko muna sanang magkita kayo ni kuya. Bakit? Natatakot ako na kapag nakita mo siya, ma-realize mo na siya pa rin pala ang gusto mo. I know you're already falling in love with me, but I'm scared that you realize you're still not over my brother. Hinawakan ni Vincent ang mukha niya. Pagdating sa'yo, takot ako. Takot akong hindi mo ako mahalin. Takot akong mawala ka sa akin. You're my only fear in this life, Alexa. I promised myself before, I won't be like my father and my brother. Hindi ako magpapakatanga sa babae. But I realize na pare-pareho lang kami. Bakit nga ba ako maiiba kung isang duwong nananalaytay sa amin? Kaya pagdating sa'yo, handa ako magpakatanga, Alexa. I will give up everything for you. I will sacrifice everything just for you to love me back. Ikaw lang. Pagmamahal mo lang ang tanging importante sa akin. I don't care about anything else as long as I have you in my life, my wife. Vincent, naluluhang sambit ni Alexa. Buong buhay ko, pinangarap kong maging CEO ng kumpanya namin, Alexa. I worked very hard to deserve the leadership position. Pero sa huli, tinanggap ko ng kay Kuya Victor yung ibinigay ni Papa. Pero ngayon, hindi ko matatanggap kung sakaling kapatid ko pa rin ang manalo sa puso mo. I'm so in love with you, my wife. Mahal kita. Mahal na mahal. My life changed after meeting you and falling in love with you. Ikaw na lamang ang nag-iisang pangarap ko ngayon. Ikaw lang. Kaya sana piliin mo ako. Sana mahalin mo ako. Kasi pangako, lahat ibibigay ko sa'yo. I will give you everything you ask me. Just please love me. Love me back. Masuyo siyang umiti sa kabila ng luhang nakatakas mula sa mata. Mahal kita, Vincent. Sinabi ko na sa'yo I'm falling for you, di ba? Kaya wala kang dapat ikatakot. Mahal na mahal kita. You don't have to beg for my love dahil tulad mo. Mahal kita. Mahal na mahal. Napaawang ang mga labi ng asawa sa narinig. Nagpatuloy naman siya. You know what I realized after seeing your brother again? Na walang-wala ang naramdaman ko sa kanya sa pag-ibig na meron ako sa'yo ngayon. I'm already over him, Vincent. Ikaw na nandito sa puso ko. Ikaw lang, at hindi ka na mapapalitan dito, asawa ko. Bumagsak ang mga luha ni Vincent. Ngumiti naman siya at masuyong pinalis ang mga yon sa pisngi nito. Naging daan lang ang kapatid mo para makilala ko ang lalaking para sa akin. At ikaw ang lalaking niyon, Vincent. I was destined to fall for Victor so that I could meet you and let you mend my heart, my husband. Everything happens for a reason, Vincent. May dahilan ng pagkabigo ko. Yun ay para buuin mo ang puso ko at maramdaman ko ang tunay na pagmamahal sa piling mo. Sa kabila ng mga luha ay ngumiti ang mister niya. Oh God, I love you so much, my wife. Thank you. Thank you for loving me back. Thank you for loving me first, Vincent. Thank you for being patient with your love. Pangako, susuklian ko ang pagmamahal mo sa akin. I will be the best wife to you. And I will be the best husband to you and the best father to our future children, my wife. Sa'yo at sa mga magiging anak lang natin ako handang magpaalipin habang buhay. I love you so much, Vincent Valderrama. Buong pusong sambit niya. And I love you so much more, Alexander Franz Valderrama. Sagot nito bago siniilang mga labi niya para sa isang walang kasing tamis na halik. Ilang araw ang nakalipas, dinala ni Alexa ang asawa sa mansyon nila upang formal na ipakilala ito sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagkabigla ng mga magulang ay malugod na tinanggap ng mga ito si Vincent. Masaya din para sa kanya ang nakababatang kapatid na sina Frank at Cheska. Ipinakilala rin siya ni Vincent sa ama nito nang umuwi ng bansa ang Ginoo. Wala namang naging problema ang mga magulang nila dahil matagal nang magkakapartner ang negosyo ng mga pamilya nila, kaya magkakakilala na rin ang mga ito. Pagkatapos ng selebrasyon na ipinahanda ng ama ni Vincent para sa kanilang mag-asawa, ay umalis sila ni Vincent ng bansa para sa kanilang honeymoon. Sa bakasyon nilang yun ni Vincent ay nagpropose sa kanya ang asawa. Kaya naman pag-uwi nila ng Pilipinas ay naganap ang kasal nila sa simbahan. Present sa ikalawang pag-iisang dibdib nila ang buong pamilya nila ni Vincent. Sa katunayan ay best man sa kasal nila si Victor na umuwi mula Amerika kasama ang asawa nito. 6 na buwan matapos ang church wedding nila ni Vincent ay isinilang ni Alexa ang panganay nilang anak na nabuo noong first honeymoon nila.
Naging maligaya ang pagsasama ng mag-asawang Vincent at Alexa sa piling ng isa't isa at ng tatlong anak na ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. They were brought together at the right time. One who had stopped believing in love, and one quietly healing from a love she never confessed. Indeed, love can be learned and can be felt naturally. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.